Hi everyone! Welcome to our channel! Ngayon, pag-uusapan natin ang pinakamahalagang bagay, kung paano natin i-budget ang ating allowance. Tama yan, Ador. Kung ikaw ay isang estudyante na nahihirapang i-budget ang iyong allowance, ito ang mga tips para sa iyo. Ang budget ay isang plano kung paano gastusin at kunin ang pera. Ito ay isang parang gabay na makakatulong sa pagdesisyon kung magkano ang gagastusin sa mga bagay-bagay gaya ng pagkain, transportasyon, pangangailangan at ipon. Sa pamamagitan ng pagsunod sa isang budget, matitiyak mo na may sapat kang pera para sa iyong pangangailangan at makatulong ito na mabawasan ang labis na paggastos. Mahalaga ang pag-budget dahil ito ay tumutulong na maglaan ng pera para sa ipon na maaaring magamit sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pag-budget, mas madaling mabigyan ng prioridad ang mahalagang gastusin bago ang mga luho. At higit sa lahat, ang pagkakaroon ng budget ay nagbibigay daan na magkaroon ng pondo para sa hindi inaasahang gastusin. Unang-una sa lahat, kinakailangan mag-set ng budget. Kung ikaw ay may 1,000 pesos allowance per week, maaaring hatiin ang pera sa nakaayon na kategorya. Ang pagkakaroon ng malinaw na budget ay tumutulong sa iyo na malaman kung magkano ang maaaring magastusin sa bawat kategorya. Pangalawa, dapat mo i-track ang iyong mga nagastos. Itala lahat ang iyong nabili sa loob ng isang linggo. Maaari kang gumamit ng notebook, spreadsheet, at budgeting app. Kakatulong ito sa iyo na makita kung saan napupunta ang iyong pera at kung saan ka maaaring sumubra sa paggastos. Pangatlo, kinakailangan isaisip ang mga gagastusin. Palaging tatandaan na bigyan ng prioridad ang iyong mga pangangailangan kaysa sa iyong mga gusto. Siguraduhin mabayaran ang mga mahalagang bagay tulad ng pagkain at transportasyon bago gumastos sa mga bagay tulad ng merienda, bagong gamit, o mga bagay na hindi naman mapapakinabangan. Ito ay tungkol sa paggawa ng matatalinong desisyon. Pangapat, mas mainam kung planuhin muna ang iyong mga bibilhin sa pamagitan ng paggawa ng listahan ng mga kailangan mong bilhin para sa isang linggo. Sundin ang listahang ito upang maiwasan ang pagbili ng biglaan. Ang pagpaplano ng maaga ay makakatipid sa iyo ng maraming pera. Panglima, huwag kalimutang mag-ipon. Magtabi ng bahagi ng iyong allowance para sa ipon. Kahit maliit na halaga tulad ng 5 piso o kaya 50 peso kada linggo, dahil ito rin ay nakakatulong sa mga hinaharap na mga gastusin, gaya ng mga emergencies. Dadatingin ang araw na pasasalamatan mo ang iyong sarili dahil may naitabi kang ipon. Panghuli, kinakailangan na sa dulo ng linggo ay susuriin mo ang iyong mga nagastos. Tingnan kung gaano mo kahusay sinunod ang iyong budget at kung saan ka maaaring mag-improve. Ito ay tungkol sa patuloy na pagpapabuti. At ayan na, ang mga tips sa pag-budget sa iyong weekly allowance bilang isang estudyante. Ito lamang ay tungkol sa pagplano at paggawa ng matatalinong desisyon. Sana ay makatulong sa inyo ang mga payo na ito sa pag-budget ng pera. Huwag kalimutan mag-like, share at mag-iwan ng komento kung mayroon kang sariling tips sa pag-budget. Ang pagbabudget ay makapagbago ng takbo ng iyong buhay. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-budget na!